Nang likhain ng Rusya ang lihim nilang oil tanker fleet para iwasan ang parusa ng kanluran, tiyak na kampante silang magagamit ito. Alam nilang magrereklamo ang kanluran kahit ano mangyari. Pero hindi naman basta papatamaan ng United States o ibang kaalyado ng Ukraine ang mga barkong ito. Hindi nila kaya yon. Para sa Ukraine, wala silang dapat alalahanin. Halos walang navy ang bansa at malabong matarget nila ang mga kahina-hinalang barko ng Russia sa malalayong tubig mula Ukraine. Tama ang akala ng Russia noon. Ngunit ngayon, tinalikuran na ito ng Ukraine matapos ang isa pang malaking panalo. Unang beses na inatake ng Ukraine ang barko ng Russia sa dalawang dagat. Isang Russian tanker sa Mediterranean ang nabiktima ng lumalawak na kakayahan ng Ukraine sa long-range na pag-atake. Pinalawak ng Security Service ng Ukraine. Security Service ng Ukraine ang estratehiyang pandagat ng Ukraine upang maabot ang mga hangganang di pa nararating noon. Noong Disyembre, 19 iniulat ng Defense Express na tinarget ng Security Service ng Ukraine ang Kendil-2, isang tanker na bahagi ng Shadow Fleet ng Russia. Ang tanker na naglalayag sa neutral na tubig sa Mediterranean Sea ay tinamaan ng Ukraine ng malakas kaya hindi na magamit. Hindi ito basta-bastang pag-atake. Isinagawa ng Ukraine ang ataking ito mula sa mahigit 2,000 kilometro o humigit kumulang 1,200 at 42 milya ang layo mula sa sarili nitong teritoryo, na nagpapakita kung gaano nakalaki ang pinagbago ng digmaan mula noong Pebrero 2022. Noong mga panahong iyon, inakala ni Vladimir Putin na mananatili lang ang digmaan sa bansang kanyang sinakop. Ngayon, kinakaharap niya ang Ukraine na umaatake sa kanyang mga ari-arian sa pandaigdigang karagatan. Walang duda na ang barkong inatake ng Ukraine ay kabilang sa fleet ng Russia na umiiwas sa parusa. Iniulat ng Lloyd's List ang matapang na pag-atake ng Security Service ng Ukraine at nagbigay ng detalye tungkol sa Kendil-2. Ayon dito, ang barkong ginawa noong 2006 ay naglalayag mula Malta papuntang Crete nang bigla itong lumiko bandang 11:00 ng gabi. Literal, nag-turn ang barko sa Mediterranean at lumayag pasilangan. Tila papuntang daungan ng Egypt na Said. Kahina-hinalang kilos iyon. Maaaring pinalabas mula sa daungan ang barko base sa kasinungalingan na ito ay maglalayag papunta sa isang bansa sa Mediterranean bago ito lumiko. Akala ng barko walang nakakapansin. Kaya nagbiyahe ito nang matagal bago umatake ang Security Service ng Ukraine ayon pa sa Lloyd's List. Umalis ito sa daungan ng Novorossiysk noong ika-4 ng Nobyembre, pagkatapos ay naglayag ito sa Bosphorus Strait papuntang Mediterranean Sea at pagkatapos ay dumaan sa Suez Canal. Sa huli, dumating ang tanker sa daungan ng Yamnagor sa India, kung saan ibinaba nito ang kargamento noong ika-1 ng Disyembre. Hindi nagtagal ang Kendil-2 doon. Matapos magbaba ng kargamento, agad itong naglayag mula India papuntang Gibraltar bago biglang lumiko pabalik. Ano man gawin ng barko, naniniwala ang kanluran na di ito dapat nasa dagat. Pinarusahan ng European Union at United Kingdom ang Kendil-2 na inakusahang kabilang sa Russian Shadow Fleet. Naglalayag din ang barko sa bandila ng Oman, karaniwang taktika ng Shadow Fleet. Tinatago ng Russia ang pinagmulan ng Shadow Fleet ships sa paglalayag ng mga ito, gamit ang bandila ng hindi nila kaalyadong bansa. Sa unang 2,025 ginamit na ng Russia ang taktikang ito ng nakakagulat na 113 beses na nagpapakita kung gaano na ito kalaganap sa ilegal na proseso ng pagpapadala ng kargamento ng bansa. Kaya malinaw na ang Kendil-2 ay isang lehitimong target para sa Ukraine. Tinamaan pa rin ng Ukraine ang barko sa dagat na 1,200 milya ang layo, kahit hindi ito dapat posible. Ang malinaw na tanong na lumilitaw ay kung paano. Mukhang ang pinakamalamang na sagot ay hindi ang mga drone sa dagat na ginagamit ng Security Service ng Ukraine na naging epektibo sa buong digmaan. Mukhang tinamaan ng Ukraine ang Kendil-2 gamit ang hexacopter drone na inilunsad mula malapit na distansya. Pinagdedebatehan pa kung paano nailunsad iyon. Maaaring galing Ukraine ang drone at lumipad mula kalapit na bansa, kaya kinailangang dumaan ito sa Mediterranean bago sa target. Maaaring naglayag ang Security Service ng Ukraine agents gamit ang maliit na bangka papalapit sa Shadow Fleet tanker bago ilunsad ang drone. Pareho lang nagsasalita na ang resulta.
Isa na namang barko ng Shadow Fleet ng Russia ang bumagsak. May ebidensya tayong ginawa ng security service ng Ukraine ang sinasabi ng iba't ibang ulat. Noong Disyembre 19, nag-upload ng video ang UKR Informed sa YouTube. Mukhang ipinapakita nito ang sandali kung kailan tinamaan ng drone ng security service ng Ukraine na pinapatakbo ng Alpha Unit ng organisasyon. Ang target nito, na tumagal ng 35 segundo. Ang video ay mukhang kinunan mula sa perspektibo ng isang drone habang lumilipad ito papunta sa target nito. Hindi natin alam kung saan ito inilunsad o kung gaano nakatagal ang drone sa dagat. Pero nakikita natin ang Kendil 2 at malalaman din natin na ang drone na kumukuha ng footage ay hindi ang ginamit ng Ukraine para tamaan ang Russian tanker. Ang drone na iyon ay nagsimulang lumipad sa ibabaw ng Kendil 2, nagbibigay ng perpektong tanaw mula sa itaas habang sumabog ang barko. Baka iyon ang hexacopter drone na nabanggit sa listahan ni Lloyd. Ipinapakita ang iba't ibang anggulo at pagsabog na nagpapahiwatig ng presensya ng ilang drone ng Ukraine sa paligid ng barko at ang iba ay kumukuha ng video malapit sa ibabaw nito. Nalinaw agad na hindi lang isang drone ang sumira sa tangke ng Russia. Paulit-ulit at malakas na inatake ito ng Ukraine, kaya tiyak na nawalan ng kakayahang maglayag ang barko. Siyempre, may mga tanong din tungkol sa legalidad at moralidad ng pag-atake ng Ukraine. Ang tanong dito ay kung lehitimong target militar ang Kendil 2 at kung rapat bang tamaan ang isang tanker na posibleng puno ng langis sa Mediterranean. Nagbibigay ang Sky News ng sagot ng Ukraine sa una sa mga tanong na iyon. Bagamat hindi mismo mula sa security service ng Ukraine ang sagot, bihirang aminin ng organisasyon ang karamihan sa mga pag-atake nito laban sa Russia. Lalo na ito kapag may mga pag-atake sa mga barko ng Shadow Fleet sa international na karagatan. Bagamat kaduda-duda ang legalidad ng ganitong pag-atake, ipinaliwanag ng source mula security service ng Ukraine ang pananaw ng Ukraine. Ginamit ng Russia ang tanker na ito para iwasan ang mga parusa at kumita ng pera na ginamit sa digmaan laban sa Ukraine. Paliwanag ng hindi pinangalan ng source. Kaya naman, mula sa pananaw ng internasyonal na batas at mga batas at kaugalian ng digmaan, ito ay isang ganap na lehitimong target para sa security service ng Ukraine. Dapat malaman ng kalaban na hindi susuko ang Ukraine at kaya silang abutin kahit saan sa mundo. Ang lohika dito ay tila ito ay isang barkong may parusa na naglalayag sa mga tubig na hindi nito teritoryo. At isa pa, na tumutulong para patuloy na dumaloy ang pera papunta sa pondo ng digmaan ni Putin. Kung hindi raw iyon lehitimong target militar, ayon sa tila sinasabi ng pinagmulan. Kung ganoon, paano naman ang usapin ng moralidad sa pag-atake sa isang oil tanker habang ito ay nasa dagat? Ayon sa parehong pinagmulan, naresolba na ng security service ng Ukraine ang isyung iyon. Walang kargamento ang Kendil 2 nang ito'y atakihin, kaya halos imposibleng magdulot ito ng oil spill na magre-resulta ng sakuna sa dagat Mediterranean. Mukhang makatuwirang palagay iyon para sa Ukraine, lalo na't naibaba na ng barko ang kargamento nito sa India bago ito tinamaan ng Ukraine. May source din ang security service ng Ukraine sa India na nagkumpirmang walang laman ang tanker. Bago umatake ang mga drone ng Ukraine, nagdulot ito ng malaking pinsala sa barko ng Shadow Fleet. Ibinunyag ng isang security source sa Lloyd's List ang totoong ibig sabihin ng pag-atake. Kung mapapatunayan, ang paggamit ng isang short-range na drone na inilunsad mula sa barko o baybayin ay isang malaking pag-angat. Hindi lang sa kakayahan, kundi pati na rin sa saklaw ng lugar, na nagpapahiwatig na ang mga komersyal na barko na konektado sa mga estratehikong daloy ng enerhiya ay maaaring malagay sa panganib kahit lampas sa mga idineklarang conflict zones, ayon sa source. Ibig sabihin, wala nang ligtas na lugar para sa Shadow Fleet ng Rusya, kahit malayo sila sa abot ng Ukraine sa mga lugar tulad ng India at China. Lahat ng mga barkong iyon ay kailangang bumalik sa mga pantalan ng Rusya sa isang punto. At kapag ginawa nila iyon, gagawin na nila ito ngayon, kahit may banta ng hindi nila makikitang pag-atake ng Ukraine na wala silang depensa. Hindi ito mga barkong pandigma at hindi rin sila pwedeng samahan ng mga ganon. Maliban na lang kung nais ng Russia na magdulot ng mga problema sa sarili at aminin na ang Shadow Fleet na barko ay pag-aari ni Putin at ng mga kasamahan niya sa Kremlin.
Nailagay ng Ukraine ang Russia sa alanganin. Kaya magiging kawili-wili kung hanggang saan sila aabot sa pamamagitan ng medyo bagong estratehiyang ito ng pag-atake sa mga Shadow Fleet tanker. Sinasabi nating medyo bago dahil kahit ito ang unang beses para sa security service ng Ukraine, nakatama na ang Ukraine ng mga Shadow Fleet na barko noon. Pag-uusapan natin yan mamaya sa video. Maiintindihan kung iisipin mong dapat naging dramatiko ang pag-atake sa Russian tanker. Mga ginawa ng Ukraine kamakailan sa labas ng sariling karagatan. Ang Kendil 2 strike ay nangangailangan ng matinding plano, kaya malamang hindi gagastos ang Ukraine para tamaan ang iba pang target sa dagat. Maling-mali ang palagay na yan. May iba pang malalaking target ang Ukraine noong halos sabay ng pagwasak nito sa tanker ng Russia noong Disyembre 20. Iniulat ng Kiev Independent na abala rin ang Special Operations Forces ng Ukraine. Special Operations Forces, isang sanggay ng militar na nagsasagawa ng mga operasyon na lampas sa karaniwang saklaw ng digmaan. Habang sumabog ang mga drone ng security service ng Ukraine sa Shadow tanker, umatake rin ang mga drone ng Special Operations Forces noong Disyembre 19 sa Caspian Sea. Doon, tinarget nila ang isang oil platform at isang Russian patrol ship sa mga pag-atake upang muling bawasan, kahit kaunti, ang napakalaking infrastruktura ng enerhiya ng Russia. Lalo nang kahanga-hanga ang pagtama sa patrol ship. Ayon sa ulat, ang barkong ito ay Project 2200 at 60 Hunter, isang Rubin class, na gamit ng Russian Coast Guard para sa pagpapatrolya at seguridad sa dagat. Kahit may kakayahan itong labanan ang mga banta depende sa kagamitan, hindi nito nagampanan ang tungkulin nito. Noong Disyembre 19, isa na namang bahagi ng energy infrastructure ng Russia na nagbibigay kita ang naapektuhan. Sa pagkakataong ito, masayang-masaya ang Special Operations Forces na akuin ang operasyon at nag-post pa sila sa Facebook para ipaliwanag ang ginawa nila. Pagkatapos ipaliwanag ang pagkasira ng Russian patrol boat, sinabi ng Special Operations Forces na tinamaan ng kanilang drone ang drilling platform sa Filonovsky Oil and Gas Farm sa Caspian Sea. Ang pasilidad ay pagmamay-ari ng kumpanyang Lukoil. Ang platform na ito ay ginagamit sa pagkuha ng langis at gas, na ang kita mula rito ay napupunta sa budget ng Russia at pinopondohan ang digmaan. Para sa konteksto, ang Lukoil ay isa sa pinakamalalaking kumpanya ng enerhiya sa mundo at ito rin ang pangalawa sa pinakamalaki sa Russia, kaya't malinaw na target ito ng Ukraine. Ang oil at gas farm na tinamaan ng drone ng Ukraine ay halimbawa ng laki ng operasyon ng kumpanya. Nakapwesto ang rig sa oil reserves na 100 at 29 na milyong tonelada at gas reserve na 30 bilyong kubikometro. Patuloy ang paggamit ng Special Operations Forces ng hindi pantay na aksyon para pigilan ang agresyon ng Russia, ayon sa Special Operations Forces sa kanilang Facebook post. Ang mga ganitong operasyon ang magpapahinto sa sektor ng langis at gas ng Russia. Ipinaliwanag ng Euromaidan Press ang kahalagahan ng oil rig ng Russia sa Caspian Sea para sa lokal na enerhiya at export. Parehong pinagkakakitaan ng Kremlin ang mga ito. Nakakasingil sila ng buwis sa lahat ng benta ng mga kumpanyang nagpapatakbo ng mga rig na ito. Dahil diretso sa pondo ng digmaan ng Ukraine, kadalasan napupunta ang pera at pagmamay-ari ng Lukoil ang rig na ito. Makikita ang epekto ng mga ganitong pag-atake kung ipagpapatuloy ng Ukraine sa 2024. Nag-post ang Lukoil ng netong kita na 101 bilyon at kita na 1,021 bilyon. Ang una ay 26, mas mababa kaysa kinita noong 2023. Pero ang huli ay mas mataas kaysa 900 at 39 na bilyong kita ng nakaraang taon. Bakit bumaba ang kita ng Lukoil kahit tumaas ang revenue nila? Ayon sa Moscow Times, isa sa dahilan ay ang muling pagsusuri ng buwis. Kaya mas malaki ang nakuha ng Russia mula sa kita ng Lukoil kaysa dati. Ang mga ganitong uri ng oil rig ay malaking pinagkakakitaan ng Kremlin. At mahalaga ang mga ito sa lahat ng ginagawa ng sektor ng enerhiya ng Russia. Kung walang krudong nakukuha ng mga rig na ito, mawawalan ng kita ang Russia at sangkap para sa paggawa ng gasolina, diesel, at mahahalagang produkto para sa tao at militar. Sa Caspian Sea, makikita natin ang Ukraine na matagumpay na umatake sa shadow fleet ng Russia. Tinatapos ang taon ng sunod-sunod na pag-atake sa langis at gas nito. Hindi ito ang unang beses na tinamaan ng Ukraine ang Russia sa Caspian Sea.
Ika-4 na beses nang tinamaan ng drone ng Ukraine ang energy infrastructure ng Russia sa Caspian Sea, na ayon sa Ukraine ay sumusuporta sa digmaan ng Russia. Sa totoo lang, naglabas kami ng video na tumatalakay sa pinakauna sa mga ito. Nagkaroon ng pag-atake sa Caspian Sea nang lagpasan ng Ukraine ang depensa ng Russia gamit ang 300 drone sa isang gabi. Alamin ang tungkol sa orihinal na pag-atake at paano ito naging batayan ng mga sumunod na pag-atake sa Caspian Sea. Sa aming video, gaano man kahanga-hanga ang pinakabagong pag-atake sa Caspian Sea na ito. Tama lang na naging tampok sa balita ang pag-atake sa Kendil 2 dahil ito'y matapang at unang nangyari sa digmaan sa Ukraine. Nabanggit namin sa video na ang pag-atake ay unang beses dahil sa lugar ng pangyayari, hindi sa tinamaan nito. Iyon ang unang pahiwatig mo. Matagal ng laban ng Ukraine ang shadow fleet ng Russia at wala pang palatandaang hihinto ito. Pinalalawak ng Ukraine ang kampanya para maputol ang isa pang pinansyal na lifeline ng Russia. Para maintindihan ang kahalagahan ng pag-ataking ito, dapat mong malaman ang tungkol sa shadow fleet. Napag-usapan na natin ang mahahalagang detalye ng mga barkong kasama sa fleet na binuo ni Putin para iwasan ng Russia ang mga parusa. Binibigyang diin ng Forbes kung bakit target militar ng Ukraine ang mga barkong ito. Ayon sa ulat ni David Kirichenko, tungkol sa pag-atake sa Kendil 2 nagdadala ang shadow fleet ng 3.7 milyong bariles ng langis kada araw o 65% ng seaborne oil exports ng Russia. Sa madaling salita, napakahalaga ng shadow fleet para manatiling dumadaloy ang pera mula sa langis papunta sa Russia. Ginagawa nito ito sa halagang 87 hanggang 100 bilyong piso taon-taon ayon sa Center for Strategic and International Studies. Malaking halaga iyon na maaaring buwisan ng Kremlin. Malaking oportunidad ito para sa Ukraine kung mapabagsak nila ang mas maraming barko ng shadow fleet. Pinakita ng Ukraine sa pag-atake sa Mediterranean na kaya na nitong gawing pandaigdigan ang mga pag-atake laban sa Russia. Noong 2025, malakas ang naging pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia halos buong ikalawang kalahati ng taon. Epektibong estratehiya iyon, lalo na tinatarget nito ang mga pasilidad na responsable sa paggawa ng gasolina na ginagamit at ibinibenta ng Russia. Pero sa pagpapalawak ng saklaw nito mula sa mga refinery papunta sa mga shadow fleet na barko sa international na karagatan, pati na rin sa mga oil platform, ipinakita ng Ukraine ang kahandaang putulin ang pangunahing pinagkukunan ng langis ng Russia. Noong 2025, inuna ni Kyiv ang pag-atake sa mga refinery ng langis ng Russia bago tumutok sa mga export facilities gaya ng oil terminal sa mga pantalan, tulad ng Novorossiysk. Ayon kay Kirichenko, ipinapakita ng pag-usad na ito ang paglipat mula sa simbolikong panggugulo tungo sa tuloy-tuloy na pagpuwersa sa kakayahan ng Russia sa pagproseso at pag-export ng enerhiya. Hindi na lang nagmemensahe si Ukraine kay Putin. Pinagtibay na nito ang isang estratehiya na maaaring magpanalo ng digmaan para sa Ukraine at pinalalawak pa nila ang estratehiyang ito sa malayo at malawak. Estratehiya ito kung saan mas maraming shadow fleet na barko kaysa Kendil 2 ang tinamaan ng drone ng Ukraine. Bago ang pag-atake sa Kendil 2, iniulat ng Novaya Gazeta na inatake ng Ukraine ang oil tanker na Valery Gorchikov sa Rostov-on-Don, Russia. Tinamaan ng Ukraine ang dalawang shadow fleet na barko, Kairos at Virat, sa baybayin ng Black Sea, Turkey noong Nobyembre. Hindi lang isang pag-atake ito para sa Ukraine. Pinananatili nila ang lawak ng pag-atake sa refinery at tinatarget ang mga shadow fleet na barko kapag naabot ng drone. Hindi lang ito tungkol sa pagpapatumba ng mga barkong ito. Ayon sa The Guardian, noong Disyembre 21, posibleng 1,200 ang shadow fleet. Kahit ilang barko lang ang matita, hindi nito mapipigilan ang Russia sa pag-export ng langis. Pero nagagawa pa rin ito dahil sa ginagawa ng Ukraine, naging delikado ang mga tubig na akala ng Russia ay ligtas. Hindi na basta-basta makakapagpadala ang Russia ng mga tanker nito sa dagat nang hindi nag-aalala sa posibleng ganti. Bawat barkong naglalayag ay nanganganib. Ibig sabihin, kailangang mag-invest ang Russia sa seguridad na tutukoy kung aling bansa ang nagpapatakbo ng barko o ipagpaliban ang mga padala hanggang sa siguradong-sigurado na hindi aatakehin ng mga drone ng Ukraine. Pero hindi darating ang kasiguraduhang iyon, kaya naipit ang Russia.
Kailangan ni Putin ang Shadow Fleet, ngunit ayaw niya ng pagkalugi at kahihiyang dulot ng atake ng Ukraine sa mga barkong iyon. Sinusubukan ng Russia na tumugon sa lumalabas na issue tungkol sa Shadow Fleet. Sinabi ni Militany noong Disyembre 16 na natukoy ng Swedish Navy ang mga tauhang militar ng Russia sa mga Shadow Fleet tanker. Sinisikap ng Russia protektahan ang mga barko at tripulante laban sa kapahamakan. Hindi kayang pigilan ng ilang sundalo ang mga drone ng Ukraine, lalo na kung wala silang armas. Malalaman na ang mga barkong sinasakyan nila ay pag-aari ng Russia, kaya magpapatuloy ang mga atake sa Shadow Fleet. Kaunti lang ang magagawa ni Putin para pigilan ito. Mukhang hindi rin mapipigilan ng presidente ng Russia ang malalalim na pag-atake ng Ukraine sa loob ng bansa. Pinipinsala ng Ukraine ang makinarya ng digmaan ng Russia sa pag-atake sa mga refinery at infrastruktura. Ang Disyembre 17 ay isa lang sa maraming pag-atake at makikita mo ang detalye nito sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang video tungkol sa Shadow Fleet ng Ukraine at kanilang estratehiya. At salamat sa panonood.